Yan. Itong kalabasa namin dito, meron siyang 6 na bunga. Yan. Ito, may 2 dito. Dalawa. And then dito sa bakod, meron din. Ayan yung isa. Tapos, ayan. Tapos, meron pa dito nagtatago. Ayan, puntahan natin. O, diba? Sa mahal ng gulay ngayon. Maganda na may tanim sa bakura. Nasaan na yung isa dito? Hindi na mahanap. Ay, ayun. Natago kasi. O, ayun o. O. Yan, kaya bale. May 6, ito yung isa. And ito, pipitasin ko na to. Kasi hindi na rin naman to lalaki. Ayan. Ito po, pwede nang kunin to. Kasi hindi na rin naman lalaki. Ito, kukunin ko to. Ihahalo ko mamaya sa gulay na uulamin namin. Ayan, kukunin ko siya mamaya. Pwede lang kunin to. Magulang na. Ayan. Iba na kasi yung kanyang kulay, nung kanyang skin. Sulit na rin naman itong tanim ko dito. Tuwing umaga nakukuhanan namin ito ng bulaklak. Nakita naman ninyo. Inangkin na niya itong sampayan. Siya na yung sumabit dito sa sampayan namin. Sabi ko nga, pumwede lang lahat yung mga bunga niya na yan. Magtuloy-tuloy lang yan. Sulit na itong tanim ko dito sa gilid ng aming bakod. Every morning yan, kinukuhanan ko ng bulaklak. Ayan, may mga bulaklak pa rin siya dyan. Marami pang maibubulaklak to. Minsan na pinapahingi na namin kasi nagsasawa na rin kami sa kaulam ng bulaklak. Ayan, dami pa. Tignan naman ninyo. Ayan o. Ito lang yung maganda kasi dito sa kalabasa eh. Yan. Lagi kang may pabulaklak sa umaga. O, kita nyo. Yan, hanggang dyan. Yan. Bawat ganito nyo, nagkakaroon siya ng bulaklak. O, diba? Yan, daming bulaklak. Sulit na sulit. Tapos dito naman sa likod ng aming bahay, may mga tanim din ako dito. Kaya nga lang, hindi siya ganong nakakalaki kasi. Diyan ko lang siya itinanim sa balde. Yan. Eh, mas maganda talaga pagka direct na nakatanim sa lupa. Katulad nito. Ang lalaki ng dahon nila pagka sa lupa sila nakatanim. Yan, hanggang doon. Nakuhanan ko na rin yung bulaklak kanina. And then dito, meron din naman siya nag-iisang bunga dito. Asan na yung bunga niya? Oh, ayan. Nag-iisa lang yung bunga niya dito kasi hindi siya ganong nakalaki yung mga tanim ko dito sa balde. Saan na lang din sila nagpupunta. And then dito, may tanim din naman ako ditong gabi. Ito yung mga bagong tanim kong gabi. Tagalin natin itong mga to. Yan, may tanim ako ditong gabi. Kasi kailangan ng gabi laging nadidiligan. Kaya dito ko siya itinanim sa malapit sa gripo namin. Nakita naman ninyo pinakikialaman ng puluputan nitong kalabasa. Itong kalabasa. Oy, meron pala dito oh. Ayan oh. May baby kalabasa din pala dyan. And itong talong naman namin dito, nung bumagyo, hindi na namin siya pinatayo. Hayaan na lang daw namin na nakadapa kasi baka lalo pa daw mabali. And marami naman siyang naging bunga kahit nakadapa na siya. Nag-uunahan nga lang kami dito ng aking anakis sa pagkuha. And then dito sa mga pagitan nila, may bago akong tanim na sitaw. Yan. Ito.
May bago akong tanim na sitaw dito. Ito, ganito yung pulang sitaw, ganito. Natanggal na yung kanyang balat. And sabi ko nga, papatabaan ko pa to eh. Nakita naman ninyo. Hindi nakita nung aking anakis itong talong dito. Kasi mahirap siyang pansinin yung kanyang bunga. Kasi kakulay ng dahon. Hindi katulad nitong violet, makikita mo agad yung bunga niya. Pero eto, kailangan mong hanapin. And naghanap siya dito kahapon. Meron pa siyang hindi nakita. Kasi hindi pansinin yung kanyang bunga. Oy, meron pa dito. Kaya lang maliit pa, oh. Ayan. Ayan. Tsaka ayun pa. Oh. Ano kaya kinuha niya? Siguro hindi niya, yung mga violet siguro kinuha niya. Ay, napakamahal din ng talong, mga friends. Nakikipag-unahan. And then dito, tong kalabasa. Eto, pumatong na siya sa mga tanim kong talong. Ay, kinuha niya yung mga malalaki dito kasi wala na. May mga tanim pa ako ditong sitaw, kaya lang hindi naman nakakaganda, oh. Tapos nilalanggam naman. Oh, mga sitaw na turo din to eh. Nilalanggam naman, hindi sila nakakalaki. Itong kalabasa na to, nakatanim kasi ito sa lupa. Hindi katulad yung mga nakatanim sa balde ko na yon, hindi siya ganong nakakaganda. And then ito kasi nakatanim siya sa lupa. Kaya ito ang lusog-lusog niya. And meron na rin siyang baby kalabasa. Asan na yung baby kalabasa niya dito? Ayan, oh. May baby kalabasa na rin siya dito. Yan, kung saan-saan na lang din sila gumapang. And then dito lang sa tanim namin sa bakuran, kahit papano, pagka gusto naming maggulay, okay lang. Kasi kung bibilin mo ngayon yung mga gulay, napakamamahal, mga friends. After nang nagbagyo. And eto ang hindi na namin napapansin. Oh. Etong talbos ng aking kamote dito, hindi na namin ito nakukuhanan. And then itong kalabasa naman, humalo na rin siya. Kung saan-saan na sila nagpunta. Sabi ko kasi, pagawan ko ng balag. Eh, sabi naman nung kamagsasaka kong masipag, wag na daw, hayaan ko na lang daw na gumapang. Kita ninyo. Bulaklak. And bulaklak. And bulaklak pa. And napakaraming bulaklak. Pagka may tanim kang kalabasa, ikaw yung mananawa sa kauulam ng bulaklak. Buti na isipan nga nung kasi magsasaka ko na gawing garden tong aming likod bahay. Maluwang din naman kasi to. Likod ng bahay namin. Kaya nga lang, itong klase ng lupa nga niya, ganito. Kasi pinatabunan namin dito dati. Kasi nababaha kami dito. Kaya pinatabunan namin ng itong mga ganito, bato-bato. Dito lang nakakasave na kami ng ulam namin. Yan sana. Eto naman. Ito, may munggo pala dito. Ito naman, may 3 puno ako ng munggo dito. Kaya lang, ang liliit naman ng bunga niya, oh. Ayan. Ang liliit naman ng kanyang mga bunga. May mga kasamahan pa siya dito sa gilid. Kaya nga lang, dahil hindi naman siya naaarawan, hindi na rin naman gumanda. Oh, eto. Kasi hindi siya naaarawan, kaya hindi siya nakakaganda. Ayan, yung mga kasamahan niya dito ko tinanim. Eh, hindi naman na siya nasisikatan kasi dito ng araw. Gawa nitong mga puno namin dito. Ayan, daming puno. Ayan, puno pa. Ayan.
Kaya pag hindi ka nagwalis sa umaga, yan, napakaraming kalat na dahon. Meron din ditong halaman akong cactus. Yan. And etong kamote namin dito, kumakaway-kaway na. Sabi, pitasin na lang daw din namin. Diba, kumakaway-kaway na yung mga kamote namin dito. Sabi, talbusan nyo na rin ako. Yan lang muna. Tayo ay magha-harvest ng ulam.